Nagsipag ka sa buhay, kumita ka na naman ng pera, may pambili ka na naman ng relo. Pero bago ka mag-online shopping ng relo o bago ka pumunta dun sa pinaka-paborito mong watch store, panoorin mo muna to para hindi mo pagkamalian sa pagbili mo ng susunod mong relo. Ano ba tong common mistakes that watch buyers do? Number 1 is impulsive buying or yung padalos-dalos na pagbili. Ito yung mga napadaan lang sa watch store o may nakita online tapos nagandahan sa relo, bibilhin na. Tapos kalaunan hindi naman pala magagamit tapos may makikitang mas magandang relo, sana ito na lang pala binili ko. Tapos yung luma ibibenta na. Mas maganda is you buy a watch when it's meaningful. Halimbawa, reward sa sarili or a gift to a special person on a special occasion. Number 2 is copy buying. Halimbawa, yung kaibigan mo ganun ng relo, tapos kwento niya, maganda to tol. O kaya naman napanood mo sa series o kaya sa social media, yung idol mo ganun ng relo, binili mo pa rin kahit hindi naman bagay sa'yo. Mas maganda, buy a watch that suits your personality or your profession. Please lang Brad, kahit gaano pa kaganda yung relo ng kakilala mo, kahit na Peppa Pig pa yan o Ben 10, pigilan mo yung sarili mo, huwag kang gumaya. Unless couple watch yan or gusto nyo ng twinning. Number 3 is focusing in just one brand. Unang-una, limited ang choices mo. Marami ding better options and opportunity ang mapapalagpas mo sa ibang brand. And, love it or hate it, walang isang brand ang pinakamagaling sa lahat ng kategory ng watches. Unless you are a collector and you love that brand so much. My tip is to always do some research and make a comparison. Pang-apat, iwasan mong bumili ng mamahaling relo na walang warranty dahil hindi mo alam kung tatagal ba yung relo. At pag yung relo na yan nagka-problema, hindi mo rin alam kung gaano kalaki pa yung kailangan mong gastusin para lang ma-repair yan. Sikapin mong mabili yung mga relo na may warranty dahil tinatayan ng mga brand na yun yung reputasyon nila na tatagal yung kanilang produkto. Ngayon, magkamali ka na sa lahat dun sa 4 na nabanggit. Huwag lang dito sa pinakamahalagang bagay. Yan ay yung hindi ka nagsabi sa asawa mo. Brad, parang awa mo na kung bibili ka ng relo lalo na kung mamahalin. Sabihin mo yan sa magulang mo o sa asawa mo. At huwag kang uuwi nang wala kang dalang pasalubong dahil baka yan ang huling relo mo. At kung hindi mo naman maamin yung presyo sa kanya, siguraduhin mo na lang ibibili mo din siya. Marami tayong paparating ng mga bagong content at segment. Like, share, and subscribe para lagi kang updated. Salamat sa panonood. This is your channel. This is your time capture. Keep watching.